At this point, sa tingin mo, anong mas may pag-asang mag-progress? Yung impeachment ni BBM o yung impeachment ni Vice President? This is truth on the line. Well, sabi mo nga ay overwhelming majority pa rin sa House ay allies ng presidente. Kahit medyo disgruntled sila at saka disenchanted. No? At saka 2.5 years pa yung presidente. Pero naintindihan naman nila na Oo. public pressure din yun. Yes. Diba? At tapos yung naka-file na nabasa ko, parang medyo mahina yung kidnapping Yung ni una, Digong. yung una. Oo. Pero kasama rin yan doon sa ikalawa eh. Yung kidnapping at saka yung drug use. Tapos doon sa nakita ko naman, parang culpability at saka command responsibility. Generic yun eh. Dapat may specific kang, halimbawa, 120 million in confidential fund, ginastos in 11 days. Konkreto. Notice of disallowance, billions sa DepEd. Dapat konkreto, di ba? Dito, mahirap yung command responsibility lang eh. So, kailangan mas i-specify smoking gun. Di ba? So, yan ang sasabihin ng Justice Committee. Nasaan yung direct link, no, para maging impeachable, no? Without defending the president, parang baka at this point mas specific, mas clear yung smoking gun dun sa isasampang kaso laban sa vice president. At saka ang habol mo lang naman 104 votes eh. Ibig sabihin that's doable. Baka at this point in terms of balance sheet, baka yung balance sheet mas favor na ma-impeach yung vice president. At this point, kahit may kampanya sila na everything is forgiven. Oo. No? Pwede din naman sabihin yan ng administrasyon kung sakasakali. No? Pero Wala lang sila kandidato. tsaka walang natatakot sa presidente. Ha. Diba yun? He still has 3 years to control the purse. Oo. Iba nung panahon ni Digong, lahat takot kay Digong eh. Diba? Siguro kung yung presidente, yung tatay ni BBM, baka matakot. Pero ngayon, wala masyadong takot eh. Diba? Kaya... Di ba maganda rin kay BBM yun na talagang nag-iba yung image ng Marcos, ano? Yes and no. Ferdinand Marcos. Diba? Na bago mo yung image nyo as a Marcos. Pero to govern, kailangan medyo you also have to drive the fear of the Lord. Lalo diba? sa Pilipinas, ano? Oo. Lalo sa dito, Pilipinas. ang daming pasaway dito eh. No? Susunod ba yung mga yan? Bawat isa dyan, kanya-kanyang kaharian. O sige, halimbawa, natuloy sa House, magpo-progress kaya sa Senate kung sakasakali, unahin natin yung kay Presidente at pangalawa yung kay Vice President. Matutuloy kaya sa Senate? Well, una ay may bago kang majority. May bago kang Senate President. No? Ikalawa, inuulit ko, the power of the presidency. Diba? Lalo na ngayon, marami diyang involved sa corruption. May magpapaabot dyan. Bata. No? Medyo may vulnerability ka. Meron kang skeletons in the closet. Paano ka boboto? May mga ganun eh. Panyan, quid pro quo, horse trading yan eh. Although tinanong ko si si Senator Sherwin Gatchalian, remember, he voted to archive the complaint against the Vice President. No, sabi niya, tinanong ko siya sa tingin mo mas madali ngayon ang impeachment ni BP kung sakasakali, whether it's resurrected or refiled. Sabi niya, alam mo, tanda mo, yung kinalabasan kasi nung eleksyon, nung dumami yung pro-Duterte. Sabi niya. And apart from that, yung iba na hindi naman kalyado na administrasyon, iniisip nga yung their minds are on 2028. Sabi niya, baka medyo mahirapan ngayon. Hindi, nag-agree ako sa kanya. Kahit nung last time, uphill eh. Oo. Kailangan mo ng hindi majority. Kailangan mo ng 2/3. Yes, 2/3. Diba? Kailangan mo ng 2/3. Kaya hindi ganun kadali. 1/3 lang kasi sa House to impeach. Pero 2/3 sa Senate to convict. Kaya talaga namang mahirap. Ang sinasabi ko lang, kung didiinan yan ng Malacanang, doable yan. Saka sinabi naman niya, ang makakapagpabago dyan is public pressure. And it will depend on the evidence. Sabi niya, dahil kitang-kita yan ng mga tao, alam mo naman tayo dito, everyone jumping to conclusions, ano? Pag nakita mo, sabihin ng mga tao, ay guilty na yan, guilty, di ba? Siyempre may ganun din, iniisip din yan, national ang constituency ng Senado. Yes. Pero huwag mong kalimutan, nung na-impeach si Erap, malaki pa rin ang suporta niya.
Yeah, Diba? hindi unchanged siya. Di ba? I think Oo. basic siya 30 hindi nagbago, around 30. Nung na-impeach si Pabring. Mercedes Gutierrez, halos hindi nga naramdaman ng tao eh. Di ba yung impeachment niya? Eventually, nag-resign siya. Nag-resign siya. Yung impeachment ni Corona, wala yung popular pressure doon eh. No? Dahil salin yung issue ron eh. Parang hindi nakaka-relate yung tao eh. No? So, pero, he was impeached. No? Yung kay Sereno. Di ba? So, Kawaran to yun. yeah, tama naman na factor in yung popular pressure. Pero hindi lang siya ang consideration. Mas malakas kasi yung Malacanang. No? Halimbawa, meron kang 2 senador na i-issuehan ng warrant ng ICC Oo. na sa gobyerno kung isusuko sila o hindi. Di ba? Missing in action yung isa. Oo. Meron kang several senators na involved sa corruption. Na sa gobyerno yung kung sila ay kakasuhan at ipapakulong sa isang non-bailable offense o hindi. Tapos, may 2.5 years pa ang gobyerno. Sabi mo nga, The power of the purse. No? Oo. So, The real power of the purse. marami Kasi pang sila pwede- nagre-release ng ponda. marami pang pwede mangyari. No? Diyan. Medyo may kaunti akong alam dahil napanood ko kasi yung impeachment ni Chief Justice Corona. Pinanood namin Oo. nun din. Nung simula, 8 lang ang sigurado ron na senador. Nung natapos, 20. 3 lang ang hindi bumoto. Si BBM, si Joker Arroyo, tsaka si Miriam. But isn't that based on the strong evidence nga? Hindi. Yes, pero Partly. sabi mo nga, wala masyadong popular pressure doon. Oo. Paano hindi naunawaan ng tao? Ano ba yung salin? Di ba? Actually, bumotong Supreme Court na wag i-release yung AMLA Yes. report. Pero late. No? Kaya nabuksan yung $2 million. Yes.